Nakikita ngayon ng isang eksperto kung bakit gusto ng Amerika na ipagbili sa Pilipinas ang kanilang lumang F-16 fighter jets. Ano naman daw kaya ang dahilan? Alamin natin sa report ni Virgil Parva. Lumalalang krimen, mataas na inflation rate at kagutuman. Iyan ay ilan lamang sa mga pangunahing isyu na dapat tugunan ng pamahalaan dito sa Pilipinas. Pero tila hirap itong gawin ng kasalukuyang Administrasyong Marcos Jr. Kaya hinaing ng taong bayan, dapat masolusyonan na ito dahil maliban dyan ay patuloy ding bumababa ang ekonomiya ng Pilipinas. Sa ngayon, tila iba ang tinatahak ng pamahalaan. Nitong nakaraan ay nagdesisyon ang gobyerno ng Pilipinas na bumili ng 20 obsolete o lumang F-16 fighter jets mula sa Amerika. Nagkakalaga ito ng tumataginting na $5.58 billion o katumbas ng mahigit 310 bilyong piso. Ayon kay Professor Mario Ferdinand Pasion, isang geopolitical and economic risk consultant, labis na mahihirapan daw ang gobyerno dito dahil maliban sa napakalaking pera ng gugugulin ay lubog din sa utang ang bansa. Under the present situation, ang balita tayo pa ang gumagastos para lang yung mga dayuhan magkaroon ng mga facilities dito. Tapos bibili pa raw tayo ng F-16 obsolete jet fighters. Malaki po yung mawawala sa ating pambansang yaman o national treasury. Dagdag ni Pasion, ang pagbili ng F-16 fighter jets mula sa Amerika ay isang kondisyon o paraan para mapababa pa raw ang ipinataw nila na 17% na taripa sa Pilipinas. Kasi ang gusto ng Amerika mapalaki yung kanilang export into the Philippines. So ano bang ine-export ng Amerika? Wala naman sila, hindi na sila industrialized. De-industrialized na sila. So wala nang ine-export ang Amerika kundi defense equipment. Matatandaan na sunod-sunod ang pagpataw ng taripa ni US President Donald Trump sa mga produktong papasok sa Amerika tulad ng bansang Canada at Mexico na may 25%, ngunit mas mataas ang ipinataw sa China na umabot sa 145%. Pero paglilinaw ni Pasion, wala naman daw sanang problema kahit gumastos ng malaki ang ating bansa para ipambili ng mga kagamitang pandigma kung maganda at stable ang ekonomiya ng Pilipinas. Dahil maliban sa lugmok ang ekonomiya ng bansa ngayon, ay lubog din ito sa utang sa World Bank. Kaya binigyang diin ni Pasion, dapat atupagin na muna ng pamahalaan ang mga pinakamahalagang aspeto ng buhay ng mamamayan sa kasalukuyan. Marami pang dapat pagkagastusan, lalong-lalo na sa kalusugan, sa edukasyon. May balita na maraming mga graduate na ng grade 10 at grade 12 hindi pa rin marunong magbasa up to now, no? So maraming dapat pagkagastusan na iba pang mga bagay katulad ng mga railway systems, infrastructure, mga patubig, irrigation. Ipinunto ni Pasion na kung ang malaking bahagi ng pondo ng Pilipinas ay napupunta sa defense, mahirap nang maglaan ng pondo para sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Virgil Parva, SMNI News.